Of all the bloodlines, no, dito, ano yung combination or yung bloodline na pinakagusto mo? Hindi ka ba nawo-worry, Master, na wala kang paglagyan kasi 40 heads man lang yung capacity ng cording mo? Good question yan, Master po, no? Kini si Engineer Gerald Monte. Welcome to GK Mugi Game Farm. Sa totoo lang, Master, may income talaga sa manok. Yun na time is ang nag-finance sa akin is si Boss Yun Chokbian. Mga Master, kumusta? Hinaot, okay ra ka? In today's episode, mga Master, dinayo natin ang lungsod ng Mualboal. Mualboal is situated in southwest of Cebu. It is best known for the coastal white beaches ng Mualboal. Pero ngayon, sinadya natin yung parang nilipat niya yung Mount Banahaw Game Farm. Nilipat niya dito sa Mualboal, Cebu. Walang iba ang may-ari ng GK Mugi Game Farm, si Engineer Gerald Monte. Good morning, Master. Good morning, Master. Maraming salamat sa pagpunta dito sa akin, Master. It is an honor to be here in your nice place, Master. Please greet our subscribers. Good morning to all subscribers ni Birada, Master. More power sa inyo po. Master, first of all, gusto ko lang alamin, no, sino ba si GK Mugi or Engineer Gerald Monte? Ako po si Engineer Gerald Monte. So, actually po, isa po akong OFW before pandemic. By the time na nakauwi ako dito, last 2019, I started here in Mualboal. But I started po ang paghilig sa pagmaman since I think 7 years old po. Ang province ko po is Siquijor, and then yung papa ko po at mga uncle ko po is hilig na talaga ang pagmaman. Kumbaga, it runs with the blood na po, nahilig na tayo sa pagmaman. Ba't ka napadpad dito sa sa Mualboal? Kasi yung partner ko or wife to be is taga dito sa Mualboal. Siya pa ng taga Mualboal. Yes. Buti suportado ka niya, Master? Ngayon, Master, 100% support talaga. Dati Pero hindi. dati hindi full support. Bakit naging 100% Yung support? nakita niya po na meron palang sales as a breeder, doon na siya unti-unting nag-full support sa akin. Hanggang 100% full support na siya. Ano yung mga bloodlines pala dito sa farm mo? Ang bloodlines ko po, Master, is mostly po from Mount Banahaw Game Farm. Direct acquired po tayo sa Mount Banahaw po, Don Ramon. So, I have a butcher, a pair of butcher, pair of Super Brown Red. Ako pala si Jan Duran, operator ng Game Farm. Ito pala ang SBR, tinatawag naming F1. Ang ganda nito sa mukha, ang ganda ng mukha, bubuo yung katawan, at ganda ang panya, lakas at ibaba. Solid na talaga ito ang SBR. Birada, Master. I have pair of Duke Halsey Lemon. And then for Perfection Roundhead, I have 2 pairs. I have newly acquired Street Comp side ng Perfection Roundhead. Action. Mga Master, this is my newly acquired original Perfection Roundhead Straight Comb. Actually, this is the personal breeding material of Sir Ramon. And then I acquired this one because it has improved timing. Hopefully this year makaproduce ako ng marami nito. At saka yung pinakauna kong nakuha is Perfection Roundhead po nga P-Comb. Ito pala yung original nga broodcock ko, Perfection Roundhead. Yung katawan po dito, typically po, magandang katawan. Rounded talaga yung katawan, bulto yung katawan. At saka yung station na is medium to high pa rin. Tested ko po ito sa crosses sa Tornado Hats. Nagbibigay ng maraming para sa akin dito. And then also, I have Gal, but only pulit. Ang in-acquired ko kay Don Ramon. At saka pulit lang din po ang nakuha ko na John Bishop Kilso.
Ito po yung original na butcher from Mount Banahaw Game Farm. Tested ko na po ang brand nito at nasubukan po na natin to sa Tihero at Galera de Mandawi po. Ang karakteristik po nito, medium to high station. Malakas mag-brake at may utak po. I have been to Mount Banahaw Game Farm Baden. Ang pinaka of all the bloodlines niya, ng mga prize bloodlines, is yung mga butcher, yung kanya mga Gal. claret, gal, yung tatlo talaga, no? Kasi I know iba yung presyo doon, no? Buti nakakuha ka. Nakakuha talaga ako kay Ramon kasi noon pa meron akong kakilala na nakabili din ni Mount Banahaw. Siya yung nag-introduce sa akin. So doon nag-start ang relationship namin ni Ramon. Of all the bloodlines, no, dito, ano yung combination or yung bloodline na pinakagusto mo? Yung sa combination po, Master, ang pinakagusto ko, number 1 is Perfection Tornado talaga. Is super tested ko yan. Last year ko na breeding sa Tihero, dalawang Perfection Tornado cross, sila lahat. At yun na time is ang nag-finance sa akin is si Boss yun, Chongbian. Yung sa Galera de Mandawi, ang nag-finance din sa akin yun si Engineer MacDave. Magaling talaga sila. In the future, magbibigay talaga ng maraming claw sa akin. Yung Lemon Cross Tornado. Kasi sa Lemon Tornado, para rin siyang yung SBR Cross na butcher. Power, may diin, mautak, mabilis umilag. Kaya nga yung first kung ng crosses na yon, sinali ko ng 3 wins dito sa Moalboal Crit. Ang edad nila tag 8 months pa. Fortunately, nag-champion ako ng 3 wins dito. Nang ginamit ko tag 8 months lang. Ito po si Big Sir sa Banar Kiaot. Pure Tornado Hats. Pulang-pulang mata. Bulto ang katawan. Sakto lang ang station niya. Ito po, pwede ito pang cross at pwede po ito pa pure. Actually, may mga crosses pa na isinuggest si Don Ramon sa akin. Nag-focus muna ako sa 3 crosses nga at least tested ko na sila. Ano yung nakikita mong parang difference, no, pag Mount Banahaw na bloodline? Ang nakita ko talaga sa Mount Banahaw, number 1 is yung speed and power. Basta based on my experience, kahit saan mo i-cross, kasi may mga buyer ako nga nag-cross na, for example, PRH, SBR, meron ding Tornado Cross sa SBR, maganda naman ang palabas nila. So, kung baga, Master, pag Banahaw talaga ang yung bloodline mo, pag i-cross mo si Mount Banahaw kahit saan, sigurado ang results sa kanya. Aside from Mount Banahaw na mga bloodlines, ano-ano pa yung other bloodlines na nandito? This year, Master, I acquired Raptor Sweater from Joe Laurenio. Actually, shout out kay Frank Chavez. Siya yung nagkuha nito sa breeding pen ni Johnny Laurenio. Tapos, binili ko. Ako po si Barney Monte na handler gapper ng GK Mogigin Farm. Hawak ko ngayon ito ang Raptor Sweater ni Ginoong Joe Laurenio. Ang gustuhan ko dito ang pulang-pulang mata at magandang manok. And then, I have also, UNT Gray from Idol, Mike Espinosa. Meron din ako UNT Gray dito. This year ko pa nag-start. Ako po si Mark, assistant breeder ng GK Mogi Game Farm. Ito po ay UNT Gray. Ang gusto ko po sa manok na to, malaki ang katawan, pulang-pulang mata, mahaba ang paa. Ang style po ito, sa itaas at baba. Birada Master. At meron din akong 5K sweater na galing kay Wakila, Warren Kenneth Laraga. So this year ko lang po. Try ko po mag-breed. Yung area mo, ilan yung heads capacity nito? Yung capacity ko dito, Master, is 40 to 50 heads. Pwede ako makakur dito. Tapos yung production mo, ilang heads? Actually, ongoing pa po tayo ng breeding Breeding, ngayon. oh. Up to, late born. So, for the meantime, Yung nasa range, yung nasa range, yung newly banded lang po last Thursday is I have 47 heads banded ng WPC. So, mga around tag 2 months po.
2 months. And then, meron akong tag 1 month po para Sa WPC. Brooder, Sa nasa brooder. brooder, Nasa oh. brooder. Para WPC po national. Ang target ko po again is around 40 heads din po. Then sa Litborn, siguro sa Litborn, ang target ko nasa mga 60 siguro. 60 na. Oh. Hindi ka ba nawo-worry, Master, na wala kang paglagyan kasi 40 heads man lang yung capacity ng cording mo? Good question yan, Master po, no? So, for that, Master, is nag-release po talaga ako ng 3 months old nga cockerels at baby pullets. So, by that is unti-unting yung capacity ng ano ko, ng cording area ko is Sapat lang. sapat lang, hindi na ako kabado na wala akong paglalagyan kasi nag-release po ako ng starting 3 months old talaga. Merong nag-inquire sa akin, nag-release ba ako ng day old or nag-release ba ako ng month old. Pasensya po kayo, hindi po talaga ako nag-release ng ganyang edad po. Ang start ko po ng releasing is 3 months talaga. Question, pag ako gusto kong maka-acquire ng 3 months mo, pwede ba ako mamili sa range? Pwede, Master. Wala tayong Tinatago. itinatago dito. Pag may mga buyer nga ako dito from Cebu City, meron pang taga Balamban, meron pang taga Bantayan Island. Ang Sila layo mismo mamili? Sila mismo pumili sa aking range. And then sometimes po, yung mga kapwa natin tagmamat, nandyan pa sa ibang bansa or mga seaman ang Trabaho. iba. So, mag-send ako ng picture, at video, sa Video. kanila, pakita ko at piliin ko. Master, substantially ba, no? Medyo malayo-layo na rin yung experience mo dito sa pagmamat, no? And you are in the coastal area. No? Oo. Kasi itong Mualbual, dinadayo man to, mga White Sand Beach nila, Sardine Run Dive. Ano yung challenges na na-meet mo sa pagbibreed mo dito sa Mualbual? Ang challenges po dito, Master, especially ngayon po, no? Summer. Summer, sobrang init talaga. So, makita mo dito sa area natin, patay na talaga yung mga grass. Then, hindi po tayo, Carabao grass. So, normal lang kahit ano-anong grass lang tumutubo dyan. So, during summer po, sobrang init talaga dito. May experience mo talaga na sobrang dry talaga ng mga manok mo. Ang feedering sila. Ang pwede rin sila dry talaga. So, ang ginagawa po namin dito, Master, is every other day po, nag-shower po ako sa lupa, Sa ground. sa ground po. Hindi kasali yung manok. Hindi kasali yung manok. Yung lupa. Oo. Every other day. Every other day po. Paano yung kasi pag may ipot, tapos mababasa yun, magkakaroon ng bacteria build-up. So, ang ginagawa po namin, Master, kaya nga every other day is after feeding po in the afternoon, by the time na mag-roast na ang mga manok, that's the time nga yung mga ipot nila, lilinisin namin, sinisilig namin. Para pag kinabukasan, yung mag-shower kami ng tubig, wala ng ipot. Hindi Oo. mababasa yung Hindi na ipot. mangangamoy yung tubig pag binabasa mo kasi wala ng ipot. Ano yung kagandahang na ibibigay pag nagbabasa ka ng ground? Ang kagandahang na ibibigay po, Master, is yung mga manok, hindi talaga sila magda-dry. Yung katawan nila, ma-feel mo talaga yung moisture nila. Pero pag hindi mo ginagawa yon, yung mga manok medyo super dry talaga yung balibo at saka yung katawan nila. So parang remedy, no? Yung pagbabasa ng ground. Oo, pagbabasa ng ground. So for the kamaster natin na nandun sa mga dry areas, no? Mga nasa coastal, tapos doon sa mga Isabela siguro, Abra, pwede niyong gayahin yung ginagawa dito na nagsa-shower sila sa ground. Di ba, you are engineer by profession, civil engineer, no? Yes, Master. Galing ka Japan. Are you planning pa ba to go back abroad? Master, sa ngayon, wala na talaga akong planong mag-abroad. Dito Pero hindi naman po nag-close ako ng opportunity. Pero for the meantime po, satisfied na po ako dito sa atin sa Pilipinas. May pera siguro talaga yung pagmamanok. Kasi kaya ma-sustain. Sa totoo lang, Master, may income talaga sa manok. Pag na-breed natin ng quality ang ating mga manok, yung mga buyer natin, magbabalik talaga. At yung, kumbaga, makasustain sa ating gastos ba? Sa At overhead. saka meron naman akong trabaho dito, sideline dito sa Mualbual. Yung makasustento tayo sa Kailangan.
pangangailangan ng ating mga manok. Tapos Master, ano lang yung advice na maibibigay mo sa mga kaibigan natin na mahilig sa pagmamanok? Okay, Master. Konting advice ko lang po sa magugumak, especially yung sa start pa po. At first po, mag-invest po tayo ng magandang materials. And then second po is consider po natin yung budget sa ating production. And then number 3 po is yung kapasidad ng area mo. Hindi lang ba breed lang tayo at saka yung area po natin hindi kasya. And then pangapat po, Master, is yung love talaga at passion natin sa pagmamanok. Minsan maka-experience talaga tayo ng problema, pero pag may passion talaga tayo, sigurado malalampasan natin yung mga problema na yan. Kasi porsigido tayo kasi passion natin to eh. Yun lang Kasi po, Master, yung ma-advise ko. Totoo, kasi pag hindi mo passion talaga, you will give up easily. Yes po, Oo, Master. kasi along the way, mga Master, mayroon talaga mga challenges, especially na may buhay yung inaalagaan natin. Yes po, Master. Master, bakit hindi ka pala hulugan system? Kasi yung other breeders may hulugan system na sila. For that, Master, hindi ako naghulugan system kasi po malaki po ang risk. Kasi po hindi natin control yung buhay ng manok. For me po is I can give all what my chickens need. But siyempre may buhay sila eh. Hindi natin alam kung kailan pasukan tayo ng sakit. Para sa akin, mag-release talaga ako pag makita ko na yung mga kakirils ko nga healthy sila. Para yung mga buyer ko satisfied talaga sila sa mga production natin. Master, baka may gusto kang pasalamatan. Master, at first to, pasalamatan ko po si Don Ramon at saka yung kaibigan natin dyan, si Roland. Maraming salamat sa inyo, sir, sa pagbigay nyo ng magandang bloodlines sa manukan ko. Pangalawa po, yung kaibigan po natin dyan sa Ubay Bohol, yung nakakuha din kay Don Ramon, nagpa-shoutout siya sa akin, si Paul Brian Game Farm ng Ubay Bohol. At saka shoutout din po sa lahat na nag-trust na sa GK Mugi Game Farm na nakakuha sa akin. Especially si Engineer Reynan po ng Cebu City po nga palaging nag-update sa akin. Partner ko po si Kat. So maraming salamat sa 100% na suporta mo sa alam mo naman yung passion natin dito eh. Yung mga taga-secure po, hello po sa inyo. Shoutout po diyan kay Neurons Game Farm, Norwin Mamot. So yun mga Master, nakausap natin ang isang civil engineer who was working in Japan and then now naka-decide na mag full-time breeding na dito sa Pilipinas kasi nandito talaga yung pagmahal niya sa manok, and soon to be magiging member na to ng kasamahan natin ng mga nag-settle na kasi pakasal na siya. And also we have here the successful combinations and crosses ng kanya mga linyada. Meron tayong aabangan yung mga bagong acquired niya na mga linyada. Yung gustong mag-acquire, contact nyo lang po si Engineer Gerald kasi mag-out siya ng mga kakirel, so pwede nyo makuha yung mga manok at a very minimal amount lang muna. So mga Master, thank you so much for joining us in this episode dito sa bayan ng Mualbual. Thank you so much pala sa ating mga subscribers ng Birada Master TV. Now we have 17,000 subscribers. Thank you so much. Utang ko po lahat nito sa inyo. And also, we have reached 65,000 followers sa ating TikTok account na GM Birada Master. And meron na tayong 33,000 na followers sa ating Facebook. Thank you so much mga Master. Mula na lang dito sa GK Mugi Game Farm by Engineer Gerald Monte dito sa bayan ng Mualbual. Birada Master! Ito po si Barney Monte ng GK Mugi Game Farm, Birada Master. Thank you so much, Engineer. For having us today. Thank you so much. Thank you po sa bisita. May tutaro niya. Luto rin bulalo.